saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinangunahan po ni Arnold Flavio ang atake, no, kay BP Sara sa kanya pong pagdulog sa Supreme Court. Yan, si BP Sara po, nangialam na naman to si Arnold M. Flavio. O, alam nyo na ibig sabihin ng M dun sa Arnold M. Okay. Ay, bakit ano? Ibig pong sabihin, hindi lang po si Arnold Flavio, pati po yung mga congressman ay ano po, no? Bumabanat po dyan sa pagdulog ni BP Sara sa Supreme Court. Pag-usapan din po natin, ito po si Pangulong Marcos, yung kanyang mga followers, yung mga pro-BBM, pro-admin, mapa-vloggers, mapa-supporters. Bakit po kayo may obsesyon? Lalong-lalo na po sa mga pa-survey nitong Octa Arts Dancers. Bakit po kayo obsessed na ibalita? Meron tayong meron tayong tamang hinala tayo riyan kung bakit po sila gustong-gusto nilang binabalita yung to the point na parang may obsession na sila, no? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po natin to, no, yung obsession ng administrasyon na to. Thank you very much muna kay Aurora Albis na nagbigay sa atin ng 38 Hong Kong dollars. Alam niyo po, obsession ang nakikita ko, no, na mayat-maya tuwing may lalabas na survey, nagkakandara pa sa pagdidiskurso itong mga fans ni BBM, no? Okay. Lalong-lalo na po kung may kinalaman dito sa anong tawag diyan, yung sa Octa Arts. Pag Octa Arts, sigurado na natin pag Octa Arts Dancers ang nag-survey, laging pabor po yan kay BBM. Tignan po natin tong latest, no, na pabor na survey kay BBM at sila po tuwan-tuwa. Kala mo, bakit nga po pala sila may obsession, no? Ito po. Maingay lang kayo sa social media, puro trolls at AI generated reacts kasi funded ng China. Pero Marcos pa rin. Marcos pa rin daw po ang nangunguna. Pro Marcos daw po ay 36%, pro Duterte naman daw ay 18%. Alam po ninyo, sa totoo lang, ngayon lang po nagkaganyan. Ngayon lang po may nagpa-survey na ikaw ba ay pro Marcos at pro Duterte. Kasi po natatandaan ko nung si Tatay Digong ay presidente ng Pilipinas, wala naman pong hindi po nila pinagtatapat yung survey ng presidente si Digong at saka si Vice President na si Leni. Ang layo po kasi. 89% ang approval at rating, approval and ano pa isang tawag, rating ni Tatay Digong. Samantalang si Leni Robredo 1%. Wala po. Wala kaming natatandaan na kung gaano man kasikat si Tatay Digong, itinatapat sa kanyang Vice President. Ngayon lang po sa kasaysayan ng Pilipinas, itinatapat ng itinatapat. Parang may away ba? Magkalaban ba sila? Si Tatay Digong po,
Nung siya ang presidente, 89%, 81%. Ito, 36%. Alam niyo po, sa totoo lang, bumabaw na ng gusto. No? Bumabaw na ng gusto yung pagdidiscuss po natin ng mga survey. Ano ngayon? Kung mas mataas ka sa mga maka-Duterte, kumpara mo yung sarili mo sa presidente rin. 36% ka lang. Wala ka pa sa kalahati. Si Tatay Digong, nung siya ang presidente, 89%. Hindi bumababa ng 80%. Ibig sabihin, ganun kagusto ng tao. Si Tatay Digong, ikaw 36%, wala pang kalahati ang may gusto sa'yo. Tuwan-tuwa pa kayo. Ganun po kababaw sila. Sa atin, normal lang na mataas si Tatay Digong. Bakit hindi tataas? Ang daming ginagawa. Ang daming proyekto. Hindi po namin pinagmamalaki yung... Ngayon lang nga kami nakakita. No? Ngayon lang po nauso na ipagmalaki yung rating. Alam niyo kung bakit? Kung bakit pinagmamalaki nila? Wala naman kasing ibang maipagmamalaki. Di ba? Wala po talaga. As in zero. Sabihin nyo nga kung ano na nagawa. Panay pangarap pa rin. 3 taon na. Pangarap pa rin ang gusto. Yan ang katotohanan. Kaya kayo may obsession kasi doon lang kayo nananalo sa tunay na buhay, talunan. Talunan kayo. Wala kayong nagagawa. Wala kayong achievement sa tunay na buhay. May achievement kayo sa Octa Arts Research, Octa Arts Dancers Research. Yan ang katotohanan. Ang tanging achievement nyo, hindi nga po matatawag na mataas. 36%, mataas ba yan? 36%? Never, wala pong magsasabi na mataas yan, pero tuwan-tuwa po sila. 36% kami, buti nga, okay tayo, pro-mar. 36%. Kailan namin pinagmalaki yung 89% ng Tatay Digong? Hindi na namin pinagmamalaki. Hindi na nga sa dami po ng proyekto ni Tatay Digong, hindi na namin alam niyo yun, kung normal na achiever si Tatay Digong, hindi mo kinakailangan pagmalaki. Parang ganito po yan eh. Yung mayayabang, no? Yung mga hindi kagwapuhan na nakadagit ng mga babae, yun po yung, okay tanyo, dami kong babae, okay tanyo, dami kong babae. Naringgan nyo po ba ang mga katulad ni Aga Mulak, ni Richard Gomez, ni Gabby Concepcion? Yan, mga certified na magandang lalaki yan. Hindi na natin kinakailangan pagdebatehan. Naringgan nyo ba sila na ang gandang lalaki ko, no? Magandang lalaki talaga ako, no? Ako talaga, super gandang lalaki. Alam niyo ibig sabihin? Yun po yun. Yung tunay na magandang lalaki, hindi po niya ipagmamalaki na magandang lalaki siya. Kaya po kung panay pagmamalaki ninyo ng achievement na wala naman, ang tanging achievement nyo, 36%. Ang baba nga, no? Lahat po na magsasabi na 36% lang ang naniniwala sa iyo. Napakababa nun. Napakababa po nung porsyento na yun. Wala pa po sa kalahati yun. Masaya na sila kasi mas mataas daw sa mga pro-Duterte. Paano hindi tataas kayo sa pro-Duterte? Octa Arts Dancers Research ngayon nag-research. Ang ipagmalaki po ninyo yung mga proyekto. Dahil alam ko po, si Tatay Digong, nung panahon niya po, hindi po siya nagmamalaki ng mga proyekto. Ano po ginagawa ni Tatay Digong? Nagkakat ng ribbon, meron na namang bagong ikakat ng ribbon, meron na namang bagong highway, may bagong skyway, may bagong airport, hindi po magkandamayaw, hindi po kinakailangang ipagmalaki dahil naturalesa ng mga Duterte yung maging
mahusay na pinuno. Ihahalin tulad ko po yan sa totoong pagiging magandang lalaki. Never nyo pong maringgan. Ako po, never ko po naringgan si Aga Mulak, si Richard Gomez at si Gabby Concepcion na nagsabi na, ayan magandang lalaki kasi ko. Ayan, ang dami kong babae kasi magandang lalaki ko. Yan, wala po eh. Tandaan po ninyo yung katulad ako, sabi ng magandang lalaki. Hindi kasi ako magandang lalaki. Ganun lang po yun. Mentras na salita ka na salita. Na maganda ngayon ng maganda ba yan? Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Sagutin ko lang si Tore, isa lang. Kasi yung sinasabi ni Tore, parang ako lang. Lagi ko sinasabi magandang lalaki ko kasi hindi totoo. Yun eh. Kinakailangan mo i-assure yung mga nanonood sa'yo na ang totoo niya magandang lalaki. Para kasi hindi nakikita. Yung survey sa kanila, yan po, ina-assure nila yung sarili nila di ba? Marami pa rin naniniwala sa atin, di ba? 36%. Puta, kay Tatay Digong nga 89% eh. Halos ewan ko sa iyo. Ito muna tayo kay Tore. Hindi ko tatalakayin to. Isa lang. Yung sinasabi niya kasi na polisiya kasi ni Tatay Digong. Yung mga pulis na pumatay daw kay Kian. No? Sabi ni Tore. Tignan nyo nga, napahamak. Nasaan yung mga pulis? Nakakulong daw. Hindi naman si Duterte nagpakulong. Alam mo, General Tore, alam ng lahat ng tao yung nangyari kay Kian. Di ba kayo nga nangangalandakan yan? Kayo nga nagsasabi na walang kinalaman si Gian. Yun na nga eh. Bakit hindi mapaparusahan yung mga yun? Hindi naman talaga ka-involved. Hindi naman durugista. Hindi ko alam kung durugista o hindi. Hindi naman siya drug lord si Kian. Hindi naman siya tulak. Pero pinatay pa rin. Iba po yung sinasabi nyo eh. Ang sinasabi nyo, lahat na lang na namatay eh. Kasalanan ni Tatay Digong eh. Okay. Punta na po tayo rito. Alam nyo, ngayon ko lang po naintindihan, no? Ang mga abogado pala ni BP Sara ngayon, mga fortune. Ang fortune po, ina-expect ko nang makikita ko yung mga fortune. Kasi hindi po nawala. Sa lahat po ng impeachment na napanood ko, nariyan po yung mga fortune. Ganun po kahusay yung mga abogado na yan. Hindi ko lang alam na na si BP Sara pa lang may abogado sa kanila. Yari na. Punta po tayo rito sa mga kaigan. Arnold Clavio. Alam mo, Clavio, awang-awa na ako sa'yo. Kala ko matitigo ka na eh. Bumabanat ka na naman. Sana yung pangalawang buhay mo na to, Clavio eh. Diba? Sana, sa pangalawang buhay mo, binigyan ka pa ng panibagong buhay. Mag-relax ka na lang. No? Huwag ka nang manira ng Vice President ng Pilipinas. Nangunguna ka na naman sa paninira. Basahin po natin Instagram nito ni Arnold Clavio. Si Arnold Clavio po ay bahagi po ng paninira kay BP Sara. Iisa lang po yung tono ng sinasabi nilang lahat eh. Lahat sila nag-react. Halos isa lang nga yung sinasabi nila eh. No? Nag-react po sila nung si Vice President Sara Duterte ay dumulog sa Korte Suprema. Okay, ang tanong, bawal bang dumulog ang isang Pilipino sa Korte Suprema? Pwede. Pwede pala. Bakit po kayo nagre-react? Ganito po ang sinasabi nila, no? In general, ang sinasabi nila, kala ko ba mas masakit? Kala ko ba mas masakit yung iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach? Bakit ka tumakbo? Bakit ka natatakot
sa impeachment? Akala ko ba unbothered ka? Akala ko ba matapang ka? Bakit ka takot sa impeachment? Tandaan nyo po ha, yung sinasabi ko, ito po ang pattern nila. Mga conmen, mga vloggers, mga nagpo-post para kay ano. At iisa lang po ang pattern nila. Una sinasabi, akala ko ba, mas masakit yung iwan ng boyfriend kaysa ma-impeach? Bakit takot ka sa impeachment? Bakit takot kang harapin ang mga ebidensya laban sa impeachment? Bakit nagpapanik ka? Bakit ka nagpapanik sa impeachment? Bakit hindi ka kampante sa impeachment? Yan po mga dialogue nila. At ipapakita ko po sa inyo na iisa lang ang scriptwriter ng mga vloggers, ng mga congressman, kasama po ng media na nire-represent nito ni Arnold M. Clavio. Alam niyo na ibig sabihin ng Arnold M, yung M sa Arnold. Ibubulong ko sa inyo. Man, yak. Arnold, man, yak. Clavio. Ulitin ko po para makita nyo po yung pattern. Akala ko ba mas masakit ang iwan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach? Akala ko ba unbothered ka? Akala ko ba matapang ka? Bakit takot ka? Bakit ka nagpapanik? Bakit ka kinakabahan? Bakit ka humihingi ng tulong sa Supreme Court? Ganun po lahat. Magbasa po tayo. Teka, baka sabihin nyo naman mali yung formula eh. Formula po nila yan. Isa lang po nagbaba niyan. Lahat sila ganyan ang sinasabi. Patutunayan natin Basa. Ito po ay ako si Igan. Instagram po to ni Arnold M. Clavio. Mas masakit pa iwan ka ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka. Kaya dapat ipatigil na sa Supreme Court ang impeachment trial. Diba? Inaasar niya, nilalait si BP Sara. Basa pa tayo. Okay. Ito, binabanatan niya si BP Sara sa pamamagitan ng gumamit pa ng ibang tagpo. Ang mas masakit ay ang hindi maipaliwanag kung saan napunta ang daang milyong piso sa kaban ng bayan sa anyong confidential at intelligence funds. Alam mo, Arnold M. Clavio, maliwanag na sa amin lahat eh. Yung intelligence ay yung confidential fund, ginamit yan para dyan sa mga katulad ni Franz Castro. Sinabi talaga ni BP Sara yan. Para maiugnay namin yung katulad mo, Franz Castro, sa mga komunista. Sinabi ni BP Sara yan. Doon ginagamit Arnold Clavio. Kaya nga merong safe house. Kaya nga may binabayaran na safe house. May binabayaran ng mga Mary Grace Piatos. Hindi mo ba alam yung Mary Grace Piatos, Arnold M. Clavio? Hindi mo ba alam kung bakit merong M sa pangalan mo? Hindi. Kung bakit merong Mary Grace Piatos, Yoyoy Villamin? Doon ginastos. Hindi mo ba alam yun? O sa DepEd naman, kasi sinasama na nila DepEd eh. Ito po ang pinaggamitan para po maiiwas ang mga estudyante sa droga, maiiwas ang mga estudyante sa mga nag-grooming. Alam niyo na yung nag-grooming, yung mga teacher, lalo na mga bading na teacher na i-groom yung mga estudyante, etc. etc. Ito po. Tuloy natin ang pagbabasa rito kay Arnold M. Clavio. Sa mga hindi po nakaabot ano yung M sa Arnold M. Clavio,
Arnold Yak Clavio. Ang masakit pa, todo tanggi ang gumastos na may paliwanag to. Hindi mo rin alam kung bakit hindi ipapaliwanag, Arnold M. Clavio? Eh, ipapaliwanag ko pa rin sa'yo. Kasi, alam mo, Arnold Clavio, vlogger lang kami. Kayo, journalist. Ang dami yung budget. Hindi mo pala alam. Ako na magpapaliwanag sa'yo. Kawawa ka naman. Kaya hindi pinapaliwanag kung paano ginagastos yung confidential dahil confidential. May batas laban sa confidential. Naintindihan mo? Okay. Pero mas masakit pa ang public school principal sa Birac, Catanduanes na hinatulang mabilanggo ng 11 taon dahil sa paglustay ng pondo ng gobyerno nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Tama yun. Masakit po yun. 5,000 pesos lang. Mabibilanggo ng 11 years. Unfair po yan. Samantalang, mamaya na yung samantalang, si Ma'am Principal pumayag na dumaan sa proseso para mapatunayan na wala siyang pagkakasala. Si BP Sara na mas malaki ang pera na sangkot, nais pigilan ng kanyang abogado ang proseso. Hindi po. Hindi po nais ni BP Sara ng abogado. Si BP Sara mismo ang nais niyang mapatigil. Ilagay mo sa kokote mo, Arnold M. Clavio. Si BP Sara yung gustong magpatigil. Abogado niya lang yun eh. Mamaya sasagutin kita kung bakit may M sa pangalan mo. Maraming kaso nasasaad na bilang co-equal branch ng pamahalaan ay hindi mangingialam ang Korte Suprema sa trabaho ng Senado. Correct. Tulad na lang ng petisyon na ipatigil ang investigasyon sa anomalya sa Parmali at Department PhilHealth. Hindi Research na research ka, Clavio. May problema pa rin ang judicial system sa bansa. Walang dagdag, walang bawas. Ang gusto ni Arnold Clavio, wag lumapit si BP Sara sa Supreme Court. Ang gusto ni Arnold Clavio, wag dumulog sa Supreme Court si BP Sara. Arnold M. Clavio, bakit ayaw mong dumulog sa Supreme Court si BP Sara? Bawal ba siyang dumulog sa Supreme Court? Yung sinasabi mo na 5,000 lang yung principal, mabibilanggo ng 11 taon, unfair. Tama yun, unfair yun. Kailan pa naging fair yun? Di ba? Pero nakakalimutan mo, Clavio. Mayroong mga bilyon-bilyon, daang bilyon tayong pinag-uusapan. At yan po ay kagagawan ng mga congressman. Nakita mo ba? Nagsampa ng reklamo sa ombudsman. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang to. Mahilig kayo mag-akusa sa mga vlogger na gumagawa lang na issue. Naroon ako nung sinampahan ni Bebot Alvarez, Congressman Alvarez. Ang paborito mong speaker, Arnold Clavio, ang paborito mong speaker. Naroon ako nung sinampahan ng kasong kriminal sa ombudsman. Dahil daang bilyon. Tama yan. Unfair yan. 5,000, ikukulong. Pero yung daang bilyon, hindi kulong. Arnold Clavio, ang tanong ko lang, ano ang M sa Arnold M. Clavio? Basa tayo ng iba. Yung mga conmen naman, congressman naman. Ito po, si Bungalon. Pakinggan nyo po, narinig nyo po yung paano yung sinabi ni ni Clavio. Ito naman po si Bungalon. Sikat na sikat to dahil batang-bata pa, sangkatutak na ang Rolex. Hindi, joke lang. Batang-bata pa pero akala mo punong-puno na ng hinagpis sa buhay. Sabi ni Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List, alam nyo na. Tauhan to ni Saldico. The Vice President is afraid to face the evidence against her. If she truly believes she is innocent,
Why is she running to the Supreme Court instead of preparing her defense? This move reeks of desperation. Nakita nyo? Dalawa na po nagsasabi. Kino-question nila at sinasabi na takot daw si BP Sara. Si Arnold M. Clavio, at saka to si Jill Bungalon ng Ako Bicol. O baka sabihin, nagkataon lang yan ba dong? Baka naman wala talagang script. Basa pa tayo. Kayo naman, no. Ito po, basahin pa natin. Ito po si Aurelio Gonzales. Kilala nyo na to, si Aurelio Dong Gonzales. Okay. Natatakot na sila. Kaya gusto nilang pigilan ng impeachment process. Mukhang totoo ang aligasyon on corruption, lalo't masisilip ang bank records. BP Duterte's petition is nothing more than a desperate attempt to evade accountability. Aba, pangatlo na to sa nagsasabi. Natakot si BP Sara, kaya pumunta sa Supreme Court, desperado. Ano? Yung congressman okay lang pero bakit pareho pa rin ng mga sinasabi kahit yung media nire-represent ni Arnold M. Clavio? Teka muna, may pattern na. May pattern na ng atake. Aba. Eto naman po. Etong si Makagago. Wag na natin. Umatake lang pero walang. Wag na natin patulan at baka sabihin, tanong nyo pa, sino ba si Makagago? Wag na. Ito pa po. Baka sabihin nyo, nagkataon-kataon lang. Ito, mga vlogger naman nila. Hindi. Papuri to kay BP Sara. Wag na yung papuri. Okay. Yung mga umatake. Ito, tagamasid ng bayan. Akala ko confident siya. May lalabas pa nga daw na video. Bakit pumunta sa Supreme Court? Di ba? Nakukuha niyo yung pattern? Hindi po nila sinasagot kung bakit, ano yung katwiran ni BP Sara. Ang binabanata nila, ang pattern ng mga congressman tsaka ni Arnold Clavio at ng mga vlogger. Bakit ka nagpunta na Supreme Court? Bakit ka natatakot harapin? Desperado ka na ba? Pare-pareho yan. Ito pa isa. Okay. Si Arbis Dad. Mga DDS, akala ko ba unbothered ang babaeng ito? Bakit may pagharang sa Supreme Court? Nakita nyo po yung pattern, no? Hindi po nila sinasagot yung mga sinabi ni BP Sara, bakit siya nagpunta na Supreme Court. Ang sinasabi nila, takot ka. Akala ko ba mas masakit yung ano? Akala ko ba unbothered ka? Akala ko ba bakit takot ka? Bakit pinahaharang mo sa Supreme Court? Wala man lang nag-iba No? Wala man lang sumagot na mali yung sinasabi ni BP Sara sa kanyang petisyon. Hindi. Pare-pareho. Alam nyo na yan. Ito pa isa. Akala ko ba confident siya? Yan. Yan po ang halimbawa ng isang araw, sabay-sabay na maglalabas ng mga posisyon. Akala nila magkakaiba sila na nilalabas pero iisa yung pattern. Ang pattern po nila, takot si BP Sara, kinakabahan na, malakas ang ebidensya sa kanya, etc. etc. Ang katotohanan, kayo po ang takot. Kasi po kung kayo po ay masyadong kampante sa inyong isinampang reklamo kay BP Sara, di ba? Sasabihin niyo lang, karapatan niya ni BP Sara na dumulog sa Supreme Court. Basta kami, nagawa na namin yung parte namin. Alam namin na malakas yung aming ebidensya kahit kanino pa siya lumapit. Alam namin na matutuloy ang impeachment. Kayo po ang takot. Sino po ang maniniwala sa inyo na may Duterteng takot? Kanino natakot si BP Sara? Sa inyo? Alam niyo po ba kung sino po ang nilabanan ng mga Duterte bago kayo naging mga nag-aangas ng mga congressman?
Nung panahon po ni Duterte, ang mga kalaban niya po, sa mga nagsasabi pong natatakot, meron pa sinabi si Asidre. Hindi ko lang makita eh. Gustong-gusto ko si Asidre. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko si Asidre? Yung pagmumukha ni Asidre ang ano eh, ang talagang yun po ang pinakamalaking problema ng lipunan, yung mukha ni Asidre. Saan na ba yun? Hindi ko ba natantosan yung sinabi ni Asidre? Ganyan din po yung tema. Kaya lahat po sila. Lahat po na nagsasabit, bumabanat kay BP Sara. Sana man lang yung iba naman binanatan niyo yung laman nung banat ni BP Sara, di ba? Halatang halata kayo lahat eh. Deputy Speaker, nasan si Asidre? Asidre, come on. Gusto ko yung pagmumukha mo, Asidre. Gustong-gusto ko yung si Asidre pag bumabanat eh. Parang talagang yung bulldog na manginginain eh. Okay, akala ko ba confident siya? Confident nga po. Ang problema nyo kasi ganito. O, nakita na natin yung plano pati yung atake nila. Ang problema kasi nila, ganito, no? Daldal sila ng daldal sa press. Ilang press conference po yung pinatawag nila buhat nung inimpeach nila si BP Sara. Daldal po sila ng daldal, no? Pero ang tapos kinakantsawan na pa nila si BP Sara, bakit daw tahimik, bakit ayaw sumagot. Kaya tahimik si BP Sara, pinag-aaralan na yung next move niya. Kayo, daldal lang kayo ng daldal. Ito ang next move niya. O ano kayo ngayon? Pinaaawat niya sa Supreme Court. Bakit? Bakit galit ka sa pangalang Sara? Ay, oo nga no. Oo nga no, ngayon ko lang na-realize yan. Kaya ka ba galit kay BP Sara dahil may naaalala ka? Buti pa yung Rappler eh, binanatan yung ano niya, di ba? Binanatan yung yung 1-year ban na binabanat ni BP Sara. Nagtanggal na yata to si Asidre ng kanyang ano. Ito. Ayon po dito, BP Sara posibleng takot sa impeachment ayon sa isang House leader. O, takot daw po sa impeachment. Yan. Gustong-gusto ko kasi to si Asidre. Ayon kay House Assistant Majority Leader, yan, takot daw po si BP Sara sa impeachment kaya lumapit. Ayon kay Asidre, ang petisyon ay taliwas sa unang pahayag ng Vice Presidente na welcome sa kanyang reklamong inihain ng 200 sa Kamara Representante. Isa na rito pagbabanta ni BP Sara, etc. etc. Nakita nyo? Akala ko ba welcome sa iyo yung pagpapile namin? Bakit ka nanghingi ng tulong sa Supreme Court? Bakit ka nagpetisyon? Yun yung kanilang dialogue lahat. Mula kay Clavio, kay Asidre, kay Dong Gonzales, kay Bungalon. Lahat po yan. Masusundan pa yan ng lahat ng mga congressman na magsasalita. Iisa lang po yung kanilang dialogue. Kasama si Arnold Clavio na nagre-representa ng mga media, kasama yung mga vlogger. Ano ibig sabihin? Lagi po yan. Nakikita po natin, lagi po silang may stick to the plan. Ang problema nila, madadaldal sila pare-pareho. Ang problema nila, nag-file na sila ng impeachment. Dapat naghanda na kayo, paano nyo patatatagin yung inyong mga ebidensya sa impeachment? Hindi.
Daldal kayo ng daldal. Panay kayo press conference. Samantalang si BP Sara, minsan nagpa-press conference, ang mga sagot pa, hindi namin sasagutin yan, hindi namin sasagutin yan. Tapos, nabulaga tayo lahat, kinwestiyon sa Supreme Court. Nung wala na sila, tinodo na nila. Ang hinihirit na lang nila, madaliin. Wala na. Eto na yata yun. Nakapag-file na sila. Hinintay po yan lahat. Alam niyo po ba na siguro nung December pa lang, pwede na nila. Nung meron nang nag-file ng impeachment complaint number 2 at number 3, pwede na nang questionin sana ni BP Sara, pero naghintay pa siya. Naghintay pa yung si BP Sara. Kasi gusto nila ako tansya ko, yung legal team ni BP Sara napakahusay. Sige, yung subong-subo na sila. Yung akala na sila naka-jackpot na, tsaka natin ko-questionin na meron na pong nag-file. Ako yung una, yan yung pinoproblema ko eh. Naalala ko po kasi noon si Gloria Macapagal Arroyo, hinayang yung mga gustong ma-impeach si BP Sara. Bakit kasi nag-file yan si Lozano? Si Lozano po una nag-file eh. Tapos inaksyonan, tapos kinalabasan wala substance, wala sa form and substance, na-reject. Pero hindi na po uli pwede. Hindi na po uli pwedeng mag-file uli. Next year na uli. Yan po yung usapin. Kaya nag-uunahan eh. Naunahan po sila noon. O ngayon, iniisip ko, bakit hindi nila questionin? Yung pala ko questionin. Pag subon-subo na sila, pag sila po ay nagdidiwang na, pag sila ay naghahanda na, sabay ko questionin pala sa Supreme Court na, illegal yan dahil may 1-year ban. Yun po yun. Yun yung sinasabi natin na pahusayan na po to. Kung sa inyo po, nasanay kayo dyan sa Kongreso na padaldalan, punta kayo sa mga press ko, kung ano-ano mga pinagsabi nyo kay BP Sara. Di ba? Eto po, hindi. Pautakan na to. At pag pautakan na ang laban, malamang malaga sa mga walang utak. Kitang-kita yung partner nyo eh. Wala man lang kumwestiyon sa inyo yung laman ng bakit kino-question ni BP Sara. Halatang-halata kayo. Alam nyo po, ang normal na reaction ng isang tao pag walang plano, ang normal na reaction, ano yung sinasabi mong ganito rito sa yung magre-react ka dun sa ipinail, sa isinampang reklamo ni BP Sara sa petisyon, yung laman ng petisyon. Kaya ako nahalata ko kagad eh. Akala ko ba mas masakit pa ang iwan ng boyfriend? Bakit ka natatakot? Yung isa naman, akala ko ba ikaw ay confident? Akala ko ba unbothered ka? Bakit ka natatakot? Desperado yan. Desperate move yan. Akala ko ba tanggap mo? Utot nyo, tanggap ni BP Sara na ipa-impeach nyo? Nag-iisip ka ba? Asidre, nilamon mo na yung isip mo. Katakawa. Panay kayo pati may babae pa rin na wakaw din. Chillax lang nga ako. Tuwan-tuwa nga ako eh. Banat tayo eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay na reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Iyan. Ayan. Wahaha.